Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara at pag-usapan natin itong namumuong issue. It's been a while, I know. Anyway guys, unang-una sa lahat, kamusta kayong lahat? Medyo palitan lang natin yung pwesto ng aking StreamYard dito sa aking monitor. Ayan na po. So, ayun nga po muna, kamusta kayo? Uy, may mga nag-walking. Kamusta po kayong lahat? Pero parang mas maganda yung nandito siya sa harapan ko kaysa there. Alam niyo, medyo So, doon sa mga nagtatanong bakit ang tagal ko na hindi nakakapag-content. Bigyan ko muna kayo ng kwento. So, last year, I was elected as the bar operation chairperson ng aming student council. So, ibig sabihin, ako po yung punong abala ng mga magtitake ng bar exam ngayon. No? Yung mga upper batches namin yung mga nakagraduate. Pag sinabi mong punong abala, ako po nagplano ng entire bar operations ng aming student council. So, ano ba exactly ang ginagawa doon? One, syempre nandun yung planning, ano yung mangyayari sa mga bar operations namin. That is outside of kung ano yung mga ginagawa ng Supreme Court na mismong nag-aano ng bar exams. Mainly kami yung nag-assist sa aming mga barristers. So one of the sacrifices that I need to make, no, is medyo mag-step back sa maraming bagay na ginagawa ko, including itong pagpa-vlog. Actually, nag-underload pa ako ng mga subjects ko kasi you cannot be a bar chairperson, a student, and working. No, 'di ba? Pag nagpo-full-time ka. It's a self-sacrifice. I was not obliged to do that. Nobody requested me. Pero since we wanted something different for this year, okay, may mga bagay na kailangan kong bitawan. May mga bagay na kailangan kong iwan pansamantala, and one of which is eto nga, sobrang busy. And thank God dahil it was worth it na yun yung ginawa ko because the result of all those sacrifices, sobrang nakita ko yung gusto ko somehow na outcome. May mga lapses pa rin, but then again, at the end of the day, na-achieve ko almost 90% of what I wanted to happen for the bar operations for this year. And may mga nanliligaw na rin sa akin na ulitin ko daw ang pagiging bar ops chairperson next year. Hindi po biro ang pagiging bar ops chairperson. No? Ikaw ang punong abala, ikaw ang super yaya, ikaw ang troubleshooter. So, dumarating sa point na pag kinakamusta ako ng aking mga mentors, kamusta ka na, naiiyak ako sa pagod. Parang, ganito pala kapagod, ganito pala kahirap ang pagiging bar ops chairperson. Kaya, dun sa mga bar ops chairperson, sa mga naging bar exam, grabe ang respeto ko sa inyo because hindi po biro-biro ang pagiging bar ops chair. Anyway, so yun nga, nagbabalik na tayo. Na-miss ko rin kayong lahat. So one of the things na nakita ko previously, by the way, no, while I was very busy with the bar ops, wala rin po tayo masyadong napapanood. Sumusundot lang tayo ng konting reaction na pinupost ko lang sa TikTok. Hindi ko na napopost dito, konting reaction. Sumusundot din tayo ng konting reaction sa Facebook, pero hindi tayo nakakagawa para sa YT. But nevertheless, even before tayo mag-backtrack ng mga issue, pag-usapan natin ito. No, pag-usapan natin itong pagiging ingrata ni Tita A sa community ng Kabatas, diba?
may part kasi dito sa reaction ni Tita A na narinig ko yung pangalan ko. And I just want to either affirm or deny the claims of Kayo. 'Di ba? So, saan niyo gusto tayo magsimula? Una, nakita ko actually yung video ni Dito muna tayo sa video ni Kaayo. Diyan ko unang nakita yung ganyan. Sabi ko, bakit may Then, finalo ko yung discussion. So, pumasok na dyan dito yung claims ni Miss Anne, no? Hindi natin kaaway si Miss Anne. Okay, hindi natin kaaway si Miss Anne. Siguro meron lang, lahat naman tayo may kakaibang mga interpretations sa mga bagay-bagay. So sabi dito ni Miss Anne, mga kabatas, turning against Miss Alona over her political choice. Reaction serious. So it's a reaction. Diba? And then, pinanood ko na yung kay Tita A. Diba? So dito yung explain ni Tita A, okay, ni Tita Pretty, I call her Tita Pretty by the way, so may mga clarify siya dito. So habang pinapanood ko siya, syempre nagre-react siya simultaneously sa mga sinasabi ni Kaayo at saka ni Miss Anne. So dito tayo magbabase na sa naging commentary ni Tita Pretty. Okay? Play natin. All right, hello, good evening. Good evening to everybody. Hello, this is Miss A and welcome ulit sa ating live stream dito sa ating channel. Good evening. Kanina pa pala kayo dyan, na-late up pala ako kasi meron kayo na asikaso. Alright, thank you so much. Si Luiga nandito, Miss J, thank you so much. Mrs. I see Teacher Mark, hello. Nasa gedi-gedi lang si Teacher Mark, thank you. Leon, si Razel Dad, ka-neutral daw siya. Hello, thank you so much. Benzer, anong pecha na? Sorry naman dyan, Benzer. Benzer, sorry naman dyan. Patawarin mo na ako. Okay, no? Actually, meron lang na kapag nag-send sa akin itong link na ito regarding nga ito kay ano ba pang apelyido niya? Basta si Ann Abrahano at saka itong si Coach Kayo, si Kayo. Regarding ito sa kabatas issue. Okay, linawin natin ito Gusto kong linawin ito. Miss May hello. Miss May hello. Let liam madako kon banwa. Okay. Panorin mo natin konti ito Panorin lang natin konti itong itong content ni Kayo at saka ni ito. Panoorin natin saglit. Mag-reality check na tayo, guys. Mag-reality check tayo, Miss Anne. Hi, I'm Victoria Misick, and I teach one of the most diverse acting. Kapag may loyalty sa tao, hindi nakabatas yun. That's the very definition. Well, agree naman ako sa sinabi ni Kayo doon. Kapag ang loyalty mo na sa tao, hindi na ito kabatas. Kasi when you say kabatas, naniniwala ko kabatas is pro-batas. Tama ba ako? Kaya tayo nagkasundo sa salitang batas because we are all pro-batas. So if you are pro-tao, hindi ka na pro-batas. Anyway, tuloy ko na ito kay Kayo. Nagigets mo, you're doing it again. You're doing the same mistake ng ginawa mo kay Percy. Actually, no, before, narinig ko na to si Ann Abrahano because of the issue kay Percy Lapida. Tama ba ako kay Percy Lapida? Kaya lang, hindi na ako nagkaroon masyado ng interest sa issue ni Percy Lapida at saka nitong si Ann Abrahano because ang narinig ko lang is about neutrality. Na itong si Abrahano nga is neutral. Although hindi ko na inalam talaga masyado kung regarding sa issue na yan. Okay? Tuloy ko lang. Now, ang mga kabatas turning against Miss Alona over her political choice. Okay. Magkano tayo dyan, Okay, okay. Pinatay ko lang ilaw. Madilim ba? Madilim ba? Kaya lang ba? Madilim, no? Tsaka.
Hello, Mate Odis. Thank you so much. Alam, may pakape. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Madilim ba? Hello, Madilim Miss dito eh. Anship. Bernard Magtibay. Thank you so much. Okay. Actually, dito ako na-intriga. Although pinanood ko muna itong kay Miss Ann Abraham, no? Pinanood ko muna yung content ni Ann Abraham. Wala naman akong nakitang sinabi niya na pangit about me, no? Na-appreciate ko naman na-appreciate naman niya yung way ko ng pagbablog. Kaya lang nalito lang ako or hindi ko na-appreciate yung parang biglang nagkaroon ng mali siya between kabatas and kabatak. Okay? Yun lang yung medyo naka-confuse sa akin. Paanong dumating sa point na parang nakikipag-warla ba ako? O yung kabatas nakikipag-warla sa akin? Ito guys, no? So may nabanggit nga dito si Kaayo actually. May GC rin kami. No, may GC rin kami nila Kaayo, nila Attorney Libayan and all. You can also see naman. Okay? May part din dito na sinabi ni Tita A. Excuse me. Na gaya namin dalawa ni Tita A. We are pro-government. We are pro-Filipino. Pero at this point, we are supporting the Dutertes. Because of what we're seeing about the Marcos administration. Isa po ako sa naipaglaban sa mga kakamping last 2022 election para mailuklok si BBM. Isa po ako dun sa maraming Pilipino na nasira ang buhay sa pagsuporta kay BBM. Nananahimik ako sa previous law school ko. And because of the support na binigay ko kay BBM, karamihan ng mga ka-schoolmate ko kakamping. Kung ano-anong hysteria na ang nangyari sa buhay ko. Alam niyo ba kung gaano kabigat, gaano kasakit para sa akin that I'd rather step out of the university than magkaroon ng mental problem. To the point na hindi ko tinigilan ang university na imbestigahan ang mga tao nagpalabas ng mga datas ko. 'Di ba? Naka-enroll na ako sa law school kung nasaan ako ngayon. Hindi ko talaga tinantanan. Hanggang sa binigyan nila ako ng dead end. Lahat ng yon, sinira ko yung future ko dahil lang sa pagsuporta kay BBM. And yet, the result of that fucking support is ganitong klaseng administrasyon. I fought very hard. Imagine niyo between BBM at Inday Sara during the 2022 election, ang dami-daming isyong binabato sa mga Marcoses. And for those people who are saying na I have the audacity to bring out yung issue ng Marcelo, putang ina ninyong lahat. Diba? Because even senior, no, si Apo Lakay, in-acknowledge niya lahat ng abuses during the martial law. We cannot deny that. Hindi mo pwedeng i-deny yung existence ng martial law victims. Yung mga namatay during the martial law. Because even the president himself at that time acknowledged na may mga namatay. Merong mga abuses. Karamihan nga lang sa kanila aktivista. Diba? Excuse me. Binayaran yun. There was an order. No? Pinababayaran ng dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr. ang mga damages na naging cause ng martial law. Ano pa yung pinapakalat? Na kesyo, ang Supreme Court di umano ang nagpalibing kay Apo Lakay. Hindi. May nagreklamo sa Supreme Court, which is ang mga dilawan, na ayaw nilang ipalibing
si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. But because of the promise, the campaign promise of Duterte, of PRRD, inangkor niya yung desisyon niya sa mga batas na meron tayo. Apo Lakay was entitled to it because of him being a soldier, him being an ex-president. Yun ang naging batayan ni PRRD at hindi yun na gusto ng mga dilawan. Diba? Now, kung babalik tayo sa usapin tungkol dito sa nagkakawatak-watak ang mga kabatas, kay UB, ito ngayon nakakatawa to be honest with you. Ito yung nakakatawa dito sa issue na to. Di ba tinawag niyong kulto ang mga kabatas because ang mga kabatas daw, puro na lang si Raffy Tulfo ang binabanatan. Tingnan nyo nga yung views ni Attorney Claire. Tingnan nyo yung views ni Attorney Libayan. Napakarami nilang views sa non-Raffy Tulfo topic. This only goes to show and prove, na iba't ibang topic ang pinag-uusapan at hindi lang nakatuto kay Raffy Tulfo. Ngayon nga, utang-utang ng mga tao sa topic ni Raffy Tulfo. That's why we don't get any more traction. Everybody knows. Marami nang nakakaalam na napakawalang kwento at napakabobong lawmaker ni Raffy Tulfo. So ngayon, mas pinag-uusapan ang mas relevant na topic. Akala kasi na marami na umiikot ang mundo ng lahat kay Raffy Tulfo. Unfortunately, hindi. Ngayon, nakikita niyo na iba't iba na ang pinag-uusapan. Maliban sa iba't iba na ang pinag-uusapan, nakikita niyo na may iba't ibang opinion ang lahat ng tao. Diba? Sa grupo ng kabatas, ng KUB, we maintain that very sacred mantra. We don't cross borders. We don't attack each other. Magkakaiba man yung opinion ng isa't isa. We choose and we will always choose to respect that. Diba? And 99% of the time, kung papanoorin ninyo ang mga videos ng mga talagang nag-o-online, either live stream, yung ganito, it's not about the person. It's about the issue at hand. Pakinggan nyo minsan si Attorney Claire. Pakinggan nyo minsan si Attorney Libayan. Not at all times they agree sa administration. Yung tungkol sa budget ng SONA, both of them were off. Diba? And listening to these people, it's not about opinion. It's about the mandates. Diba? Ng ating mga mataas na tao. And even if I receive comments about nag-unsubscribe sila kay Attorney Libayan, kay Attorney Claire, kay Direk Freddy, hindi ko yun finu-fuel Excuse me. Most of the time, sinasabi ko pa, and you can see that from my comment section, it's unnecessary to unsubscribe. Kasi kung i-broaden natin yung horizons natin, if you're just gonna listen sa sinasabi ko, sa sinasabi ni Attorney Libayan, ni Attorney Claire, ni Ka Freddy, ni Direk Freddy, or maybe ni Kaayu whenever he talks about something sa politics, or even Teacher Mark and anyone else. No? Apoluna, sino pa? Baka may na-miss out ako. Si Mang Ren See?
Ito lang yung bagay na magpapatunay sa inyo na hindi kami nag-i-exist para tirahin si Raffy Tulfo. Para i-criticize si Raffy Tulfo. Tsaka just, a simple correction to Miss Anne. Ako, political content creator ako. Even after the election, hindi naman ako tumigil. Diba? Dire-diretso lang kami. Alam nyo, ito lang ang one thing na masasabi ko sa inyo. May mga tao within the kabatas, the KUB, or ano ba yung tawag sa ni Attorney Cabugera, no? Sa mga grupo sa community ni Teacher Mark. May iba't iba kaming opinion. Pero hindi lahat yun pwede mong hingan ng respeto. Meron tao na sobrang nagbibigay ng respeto at alam nila yung boundaries nila. Parang ganito lang yan eh. Kumbaga sa fraternity, kahit anong init ng ulo mo sa brad mo, hindi mo pwedeng kanain eh. Hindi mo pwedeng banatan. Alam mo kung bakit? Kasi may oath kayo eh. Unspoken oath. Na dahil member ka ng kabatas, member ka ng KUB at ng kung ano-ano, na you belong in one community, you will always choose to respect that. Pero hindi mo pwedeng i-impose sa iba yung respetong binibigay mo sa kanila. Those are the smallest and rarest exception. Nag-i-exist sila kahit naman sa community yan. I have my own community. Karamihan doon mga pro-BBM. And yet, even if I own the community, I let them talk, I let them be. Hindi ko sila pinipigilan. I don't attack a member of my community. Diba? If they attack me, that's on them. But para sa akin, I don't do that. Diba? And I do remember pa nga eh, pro-BBM yun, no? Inatake ako na inatake. Tinawagan ako ni Attorney Claire. Sabi sa akin ni Attorney Claire, tinanong sa akin ni Attorney Claire, if I remember correctly, kung kilala ko daw, ganyan. Tinawagan pa ni Attorney Claire si Direk Freddy. Sabi ni Attorney Claire, sabi niya kay Direk Freddy, kung kakilala niya raw yun, promeno, wag akong tirahin. Only for one good reason. We are in the same boat. We don't attack each other. No. Kaya sabing part dito ni Tita A, oo, nagkakaroon ng mga debate, nagkakaroon ng bangayan. Pero whatever it is na pag-uusapan within that community, we don't bring it out. Dahil alam nga namin ang utak ng mga kakulto ni Raffy Tulfo. Gagawa na naman ako nung hysteria at storya tungkol dyan. It is normal that we discuss, we argue about issues. But it is also normal that we cannot impose the kind of respect that we give out. Diba? We let them be. Kasi nga hindi kami kulto. Hindi kulto ang kabatas. Hindi kulto ang KUB. Hindi kulto ang kung ano-ano. Diba? Gaya na rin na sinabing Tita A dyan, if they talk about, since we are Duterte supporters, if they talk about or they discuss things about the Dutertes, hindi man namin pinapanood, pero lalong hindi namin binibigyan ng masamang konteksto yung sinasabi o opinion ng mga kasama namin. That's part of their freedom of speech. Sino kami para pigilan ng mga taong itong magsalita? Diba? Anyway, I hope between sa mga sinagot ni Kayo at saka ni Tita A, na clear yung air.
No? At since nabanggit ni Kayo ang pangalan ko, so I thought it is just right for me to affirm na even if magkakaiba ang aming mga opinion politically right now, pagdating sa executive branch of government, even if sa legislative, pinipili namin respetuhin ang opinion ng isa't isa. Diba? And we even joke around about those topics. Nagtatawanan lang kami. Pag alam mo yun, pag magkakasama na kami. Diba? So, it's not true para sa akin, no? Based on my experience, bilang ako ay isang Duterte supporter within the Kabatas community, wala pong ganun nangyayari. Gaya nga ng sinabi ni Tita A. Actually, mas vocal pa nga sa akin si Tita A. No? Mas vocal pa sa akin. So, yung mga ganyang bagay, we're gonna have it as a different topic. But as for this one, kung hindi kayo member ng Kabatas or ng Kayubi o ng kung ano-ano within our core community, diba? Huwag po sana tayo magbigay ng kakaibang interpretasyon na makakasama, no, sa community namin. At the end of the day, we are united na magkaroon tayo ng maayos na governance ng isang administrasyon. Gusto natin na magkaroon tayo ng magandang gobyerno na magpo-provide sa atin ng napakagandang serbisyo. Hindi yung kaliwat ka ng korupsyon. Hindi yung kaliwat ka ng bintangan na ito ay magnanakaw at ito ay ganito or ganyan. We had enough of that. It's not just becoming a culture, it's becoming a norm. And bilang tayo mga botante, we should stop all these bullshits. Diba? Yun lang naman ang sa akin. Anyway guys, again, maraming salamat sa inyong panonood. I'm very happy to be back. I hope yung mga manonood natin ay masaya rin, nagbabalik na ulit tayo. Dahil tapos na yung bar ops. So, we'll try to post at least 2 or 3 a day. Depende sa topic. And actually, parating na rin yung midterms ko. So, medyo susundot-sundot tayo. But I promise, I'm very much back. Marami tayong mga pag-uusapan from the previous topics hanggang sa makakatch up na tayo sa current. Mag-iingat po. Have a great day. It's like what? I'm a morning person now. 6 o'clock in the morning, recording. Bye guys. See you in the next video.